Hello, what's up? It's GenMac TV. Sa chapter na ito ay ating tatalakayin ang chapter 304 dahil masasaksihan natin ang mala-impossible na healing magic ni Mimosa at ang kilig moment ni Lolo Pechka dahil nagtapat ng pagmamahal si Gadya sa kanya at ang labanang nagaganap sa pagitan kina Yuno at Langres laban dito kay Zenon bago natalo si Magikila. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa chapter na ito mga lods. Kaya wag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito at sana mga lods tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag mayroon tayong bagong video. Dahil magsisimula na tayo mga lods. So bago tayo magsimula ay konting recap muna tayo sa huling chapter. So nasaksihan nga natin ang life story ng Selva family at ang pinagdaan ng hirap ni Nozel upang protektahan ng kanyang mga kapatid dahil siya ang tumayong magulang nito pagkatapos mamatay ang kanyang ina dahil sa cursed warding magic ni Magikila. At nalaman nga natin kung bakit dinidiscourage ni Nozel si Noel na maging malakas upang protektahan lamang siya kay Magikila. Kaya ibinuhos ni Nozel ang kanyang galit at puot ng kanyang nararamdaman sa muling pagkikita nila ni Magikila sa mahabang panahon at ang sakit at hirap ng kanyang dinanas ay gusto niyang iparamdam kay Magikila na makikitang nagkapino-pino ang katawan ni Magikila dahil sa ataking ginawa ni Nozel. Pagkatapos ay handa na si Noel upang wasakin ang puso ni Magikila na makikitang nagmimistulang support ang magic ni Nozel upang makagawa silang dalawa ng napakabigat na atake para tuluyang wasakin ang puso ng isang Supreme Devil. Kaya kung hindi mo pa napanood ang chapter na ito ay ilalagay ko yung link sa description, pati na rin yung kadugtong sa huling episode ng anime, which is ang episode 171. Kaya nagsimula ang chapter na ito kung saan makikitang ang lahat ng curse sa paligid ay unti-unti nang nawawala at ang mga dark disciples ni Magikila na nilagyan niya ng blood magic upang kontrolin ay bumalik na sa dati. Samantalang si Lolo Pechka ay bumalik na sa dati ang kanyang anyo dahil sa pagkawala ng cursed magic sa kanyang katawan na makikitang wala ng suot pang takip sa katawan si Lolo Pechka pagkatapos mawala ang cursed warding magic. Habang si Asta ay walang kamalay-malay na wala na palang takip ang katawan ni Lolo Pechka habang binubuhat niya ito at masayang nilapitan si Noel upang i-cheer up sa pagkapanalo laban kay Magikila. Pagkatapos ay bumukas ang mata ni Lolo Pechka at napatingin kay Asta habang si Asta naman ay napansin ang paggising ni Lolo Pechka at sinabing, "Gising ka na pala, Queen Lolo Pechka, Your Majesty." Pagkatapos ay biglang nauha si Asta nang nakita niyang walang damit si Lolo Pechka habang si Lolo Pechka naman ay hindi makapaniwalang nakahubad lang siya. Kaya bumulusok ang ilong ni Asta at tumingin sa itaas habang nanginginig ang kanyang katawan at sinabing wala daw siyang nakita. Habang si Lolo Pechka naman ay nahiya sa kanyang sarili at humingi ng tawad kay Asta. Pagkatapos ay dumating si Noel at sinuntok si Asta na makikitang tumalsik nga ito sa malayo at sinabi ni Asta na wala daw siyang ginawang masama. Agad niyakap ni Noel si Lolo Pechka habang napaluha dahil sa sobrang saya ng kanyang naramdaman dahil nakita niyang ligtas at buhay si Lolo Pechka. Samantalang si Andin ay umiyak ito habang papunta kay Lolo Pechka at napansin kong lumiit itong si Andin kapag nagamit ang lahat ng kanyang magic power. Pagkatapos ay bumalik si Asta at tinanong si Noel kung bakit siya sinuntok nito. Sagot naman ni Noel na si Asta daw ang dahilan kung bakit at biglang lumingon na para bang galit. At ang totoo pala ay nanginginig siya kay Asta at pinagpapawisan dahil matagal na daw silang hindi nagkita. At hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil nahihiya siya kapag nakita niya ang mukha ni Asta. At biglang sinuntok ulit si Asta at tumalsik na naman nito sa malayo. Biglang lumapit si Nozel kay Noel at pinagpapawisan dahil naramdaman niyang nawala na ang secondary effect ng curse warding magic ni Magikila. At ngayon ay pwede na siyang magsalita subalit hindi niya alam kung papaano sasabihin kay Noel.
Samantalang humingi ng tawad si Captain Real kay Captain Charlotte dahil ang kanyang magic spell ay magtatapos na at malungkot si Real dahil hindi niya nagawa ng maayos ang kanyang ultimate masterpiece. Sinabi ni Captain Charlotte na hindi kailangang humingi ng tawad ni Captain Real dahil ginawa nito ang mga imposibleng bagay at masaya siyang nagawa pa niyang makipaglaban dahil sa Twilight Valhalla ni Captain Real. Samantalang si Lola Pechka ay agad nilapitan si Gadja upang kumustahin at humingi ng tawad. Subalit si Gadja ay biglang hinimatay at nawala ng malay at pati sina Captain Real at Captain Charlotte na parabang bumalik na sila sa tunay na estado ng kanilang pinsalang natamo sa pakikipaglaban kay Magikila dahil hindi na active ang Twilight Valhalla ni Captain Real na siyang pumipigil sana sa pagkamatay nila at pagka-drain ng kanilang magic power. Dito nga ay gulat na gulat itong si Noel at Lola Pechka, kaya agad ginamit ni Lola Pechka ang kanyang water healing magic upang pagalingin sina Gadja, Captain Real at Captain Charlotte. Sinabi ni Lola Pechka na hindi niya kayang pagalingin ang ganitong klaseng sugat na may sobrang pinsala na parabang malapit na ito sa kamatayan. Habang umiiyak dahil nagawa nilang iligtas siya subalit hindi niya kayang pagalingin ang sugat nila. Habang si Asta ay hindi mapakali dahil wala rin siyang magagawa dahil wala sa kanyang mga espada ang kayang gumaling ng sugat. At si Noel naman ay hindi siya papayag na ganito ang mangyayari dahil ginawa nila ang lahat upang talunin lamang si Magikila. Kaya hindi niya hahayaan na may masawi sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay biglang dumating si Vice Captain Nak at sinabing wala na silang magagawa pa. Ang importante sa lahat ay natalo na ang Supreme Devil. Hindi naman nagustuhan ni Asta ang sinabi ni Vice Captain Nak. Sagot naman ni Vice Captain Nak na hindi lahat kailangan makatanggap ng reward. Yan ang katotohanan. Subalit ang nasa isip ni Vice Captain Nak ay gusto niyang bigyan ng reward ang lahat. Kaya ginamit ni Nak ang kanyang shadow teleportation magic upang dalhin sa kanila ang taong kayang magpagaling ng napakalalang sugat. Kaya laking gulat ni Lak at Noel dahil parang alam na nila kung sino ang ibig sabihin ni Vice Captain Nak. At ito nga ay walang iba kundi si Mimosa Vermilion na napakaganda at nagmimistulang fairy godmother sa paningin nilang lahat. Agad binuksan ni Mimosa ang kanyang grimoire at sinabing hindi niya hahayaan na may mamatay sa kanyang mga kasamahan. Kaya agad ginamit ni Mimosa ang kanyang ultimate plant magic, Flower Princess Utopia, upang pagalingin ang tatlong magigiting na mage. Na makikitang halos ang buong lugar ay napuno ng bulaklak at ang tatlo ay parang humiga sa napakalawak na gardin na may maraming bulaklak. Hindi makapaniwala si Vice Captain Nak sa ipinakitang healing magic ni Mimosa dahil napaka out of this world ang kanyang healing magic to the point na kaya niyang pagalingin ang taong malapit na talagang mamamatay. Habang si Noel ay masayang nakikitang unti-unting gumagaling ang tatlo. Pagkatapos ay laking gulat ng tatlo dahil hindi sila makapaniwalang gumaling pa sila at bumalik sa dati ang kanilang tunay na lakas lalo na dito kay Gadja na nagkaroon ng butas ang kanyang tiyan. Kaya masayang masaya si Lola Pechka na ligtas at buhay si Gadja habang si Asta ay mangha na mangha kay Mimosa at si Mimosa naman ay kinikilig kay Asta. Kaya agad humingi ng tawad si Lola Pechka kay Gadja sa lahat ng kanyang ginawang kasalanan while kontrolado siya ni Magikila. Sagot naman ni Gadja na ginawa lang niya ang kanyang trabaho as a spirit guardian. Samantalang si Noel ay nababagot habang tinitignan si Gadja at Lola Pechka at sinabing wala ba kayong sasabihin sa isa't isa? Pagkatapos ay biglang nag-I love you si Gadja sa harapan ni Lola Pechka na ikinagulat talaga ni Lola Pechka nang narinig niya ang I love you ni Gadja. Habang ang lahat ay natulala at gulat na parabang natameme. Dagdag pa ni Gadja na mahal niya si Lola Pechka hindi bilang isang rena, kundi bilang isang babaeng mayroon siyang nararamdamang pagmamahal. Habang nagulantang ang lahat ay sinabi ni Gadja na meron ba siyang sinabing mali na parabang walang nangyari. Habang si Lola Pechka ay namumula at bumubulusok ang mukha na parabang sasabog na ito at pagkatapos ay hindi mapakali dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pagkatapos ay naaalala ni Nozel si Captain Yami at gusto niya itong pasasalamatan kay Noel dahil lumaki itong malakas. Kaya sinabi niya sa lahat na wala ng oras at kailangan nilang iligtas si Captain Yami.
Habang nakita ni Vice Captain Nak na ang lahat ay masaya, ay napaisip ito na hindi niya inaasahang mas malakas pa sila kaysa sa inaasahan niya. At ngayon ay isang Dark Triad member na lang ang naiwan. Pagkatapos ay lumipat yung scene kung saan ilang sandali bago natalo si Magikila, na makikitang nasa 100% ang devil power ni Zenon laban kina Yuno at Langris. Sinabi ni Zeno na nagsasayang lamang siya ng oras, kaya tatapusin na niya ito. Habang sina Langres at Yuno ay pinagpapawisan dahil hindi madaling kalaban itong si Zenon. Kaya nagtanong itong si Langres kay Yuno kung ano na ang gagawin nila ngayon. Sagot naman ni Yuno kay Langres na bigyan siya ng at least 3 minutes dahil tatapusin niya si Zenon sa isang atake lamang. At dito lang nagtatapos ang ating kwento sa chapter na ito mga lods. Kaya wag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga lods tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At yun lang mga lods. Salamat. It's time to shout out mga lods.